You formed me in my mother's womb, set my feet to walk in truth. You placed a calling deep in my soul to live for you, to make you know. I will walk in your purpose, I will trust in your plan. With each step, I will follow, holding tight to your hand. For you called me Lord, and I am yours. I walk in your purpose forevermore. When the path is dark, I can't see. Your words a lamp, a light for me. I will not fear, for you're by my side. Your perfect will be my guide. I will walk in your purpose, I will trust in your plan. With each step, I will follow, holding tight to your hand. For you called me Lord, and I am yours. I walk in your purpose forevermore. Though the storms may come and trials rise, I will keep my eyes on Christ. For you are faithful, strong and true. Lord, my purpose is found in you. I will walk in your purpose, I will trust in your plan. With each step, I will follow, holding tight to your hand. For you called me Lord, and I am yours. I walk in your purpose forevermore. Yes, I walk in your purpose day by day, living to honor you, come what may. My life is yours, my heart is true. Lord, my purpose is found in you. Walang pagkakaingat, kaya mo siya lang! Hallelujah! At syempre, Sister Kay, bigyan din natin ulit ng daan para magbigay din ng mensahe sa ating lahat ang ating bagong lay Ricochet Hector B. Cruz Jr. Palakpakan po natin, siya wala siya lang. Labas mo lang po! Maraming salamat po. Pagpapalaan po sa ating lahat. Una po sa lahat ay bumabati po ako ng ika-32 anibersaryo ng ating samahan ng ating sanay dito po sa Macau. I accepted the invitation for only one reason, to reach out to all the Filipinos here in Macau. Alam po ninyo, isa po sa aming mandato ay hindi lamang po pumunta sa konsulado, ma-assign doon magtrabaho, mag-issue ng kung ano-ano mga dokumento. Kailangan din po namin mag-reach out po sa inyo. Yan po ang mandato ayon sa ating Pangulo at sa ating Secretary ng Department of Migrant Workers. At of course, sa leadership po ng ating butihing Consul General Enamel Lazaro. Kailangan po namin mag-reach out sa inyo, kaya po kasama po rin dito ang ating welfare officer ng OWA, si Ms. Joyce Delisan. I would like to take this opportunity to announce something para at least sayang ang mga nandito po ngayon. Alam po ninyo, sa kautusan at sa kagustuhan ng ating Consul General at same time Secretary Hans Katak ng Department of Migrant Workers at si Administrator P.Y. Loonan, nais po sana namin na magdala ng tinatawag po nating servisyo karawan dito sa Macau. Kung narinig po ninyo, ang mga partner agencies ng gobyerno natin, LTO, PSA, SSS, at lahat po na may mga kaugnayan sa mga overseas workers, ay gusto po nila na pumunta na sa on-site. Kung kapansin nyo, nag-aaral na po yan sa Dubai, sa Middle East, ngayon nasa Bahrain sila. At gusto po nila magdala na ng mga servisyo dito na matagal na ninyong nanginginig kasi kailangan yung mag-renew ng ganito, mag-renew ng lisensya, mag-renew ng OWA, ng SSS, ay gagaling po namin sila dito. Subalit yan po ay may katapat na pagtatanong sa inyo, kaya po maaari, puntahan lamang po ninyo ang FB page ng konsulado at saka ng OWA at saka DMW. Andun po yung aming survey. Kanina, tinignan ko po, although siguro last week pa namin pinost doon, ay medyo hindi ako kampante sa resulta ng response. Kasi doon tinatanong, ano ba ang gusto mong servisyo na dito? I-click nyo ang SSS, i-click nyo ang OWA, i-click nyo ang DMW, i-click nyo ang PhilHealth, i-click nyo para malaman namin sino-sino yung aming iimbitahan. At ang target po namin ay sa June. Yung period ng ating Independence Day. At dadali po namin ang mga servisyo dito. Pero tulungan po ninyo kami ng kapag-come up ng numero. Kasi parang sa nakikita ko, mas madalas kayo sa Facebook kaysa sa ating mga pagtatanong. Alam po ninyo, minakabuti po namin na yan po ay isa na programa. At alam po ninyo, ang isa pa po pwedeng ninyong ma-update na maganda ninyong community, mag-i-issue na po ang ating pamahalaan na tinatawag na OWA e-card. So lahat po ng mga OFWs na nandito at nagpamiyembro ng OWA at sisipag-membro, magkakaroon na po kayo ng tinatawag na e-card. Yan ang inyong ID bilang OFW. Sa ngayon ay, unang tanong, ngayon, meron akong e-card. Ngayon, meron akong OFW card. Card lang yan, para pag tinanong ka ID. Hindi po. Marami na po tayong kinausap, marami na po tayong mga institusyon na kinakausap na para magkaroon ng tinatawag na partnership at magmamaterialize po yan pagpunta po ng ating sekretary at ng ating OWA administrator, magkakaroon na po tayo ng tinatawag na Japan Agreement. Ano yan? Yung mga restaurant, kung may OWA,